Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alam niyang mas madaling sabihin kaysa gawin, at iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay nasa lalamunan niya ang kanyang puso habang pumapasok siya sa pinto ng conference hall. Magiging ayos lang ako, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip habang pinipilit magpakita ng ngiti ng pagbati sa mga nag-aangat ng tingin at napapalingon sa kanya. Sa harap, hindi pa si Rourke ang nagpipresenta. Isa sa dalawa pang inventor na makakasama nito sa exhibit sa buong araw na iyon ang kasalukuyang nagsasalita. Naupo siya sa bakanting silya sa pagitan ni Brandon at Gabby, hindi tinatangkang hanapin kung nasaan si Rourke sa unang hanay ng mga upuan. Sinulyapan siya ng dalawa, parehong may tanong sa mga mata, ang sa kanyang pinsan ay may bahagyang pag-aalala. Tinanguan lamang niya ang mga ito upang ipaalam na ayos lang siya, sa kanya itinuon ang kanyang mga mata sa inventor sa harap. Ang presentasyon nito ay tungkol sa dynamics ng imbensyon nitong kagamitang pangkusina na may energy-saving device at may makabagong proseso ng pagluluto ng pagkain. Kalahati man ng kanyang isip ay nasa ginagawa nito, hindi pa rin niya mapigilang maglakbay. Hindi niya napigilan. Ramdam niya ang matalim na titig nito na parabang tumatago sa kanya. Hindi man niya ito hinanap gamit ang kanyang mga mata, pilit naman niyang sinubukang matanaw ito mula sa kanyang peripheral vision. At doon, sa kanyang bandang kanan, nakita niya ang hugis ng katawan nito. Nariyan siya, at nakatingin siya sa'yo, sabi niya sa kanyang sarili. Huwag mo siyang bigyan ng kasiyahang makita kang nanginginig sa kinaupuan mo. Bakit nga ba siya ganito kaapektado ng lalaking ito? Mula pa sa unang sandali nilang pagkikita, kayang-kaya nitong tunawin ang lahat ng depensa niya, para bang naglalaho iyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano ito naging posible? Kung ito man ang tinatawag nilang itadhana, ang luma at gasgas ng klitsch na meant to be, bakit nauwi ang lahat sa hindi maganda? Bakit hanggang ngayon, sa halip na maghilom ang sugat, patuloy pa rin nilang dinudurog ang isa't isa? Nasasaktan ba kita, Rourke? Bakit paulit-ulit mo pa rin akong binibisita, na para bang ako ay isang puntod ng isang namatay na hindi mo malimutan? Hindi mo pa rin ba ako kayang kalimutan? O baka naman, may bumabagabag lang sa iyong konsensya? Bigla na lang, tumingin siya rito ng walang babala. At nagdiretso iyon sa mga mata nitong kagaya ng kanyang nararamdaman ay nakatingin nga sa kanya. For the first time in 3 years, nagtagpo uli ang kanilang mga tingin. At gamundong mensahe ang agad na nagpalitan sa ilang sandaling pagtititigang iyon. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa harap, bahagyang nangangatal ang kalooban at nagpapasalamat na nakaupo siya dahil nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Diyos ko, hindi ko alam kung ano talaga ang nararamdaman niya. Pero ramdam ko pa rin siya. Ramdam ko pa rin ang dating nararamdaman ko para sa kanya hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. At dahil doon, alam niyang sa susunod na mga oras ay kakailanganin niya ang lahat ng lakas na kanyang mahahagilap. Later during the exhibit, sa kanyang relief, ay dumating si Min. Mag-a-assist pala ito sa kapatid nito sa presentasyon nito at hindi niya alam kung dahil na-miss niya ito o dahil may katuwang na siya sa pagsasuffer kaya siya na-relieve. Ang ganda-ganda nito sa suot nitong business suit. Hindi ito mahilig mag-makeup noong lagi pa silang nagkakasama, pero ngayon, ang subtitle application ng mga kulay sa mukha nito ay nagdagdag ng sopistikasyon at pagiging elegante sa hitsura nito. Dalagang-dalaga na talaga ang kanyang kaibigan, at maraming lalaki sa conference hall ang nakakakita niyon. Halatang hindi mapakali si Gabby sa kanyang upuan. Sigurado siya, nagsisisi itong hindi nito ginawang formal para sa okasyon ang getup nito, na gaya ng dati ay ang mapag-rebelding jeans nitong kupas at dark t-shirt, ang mga silver accessories sa mga bisig at ang maliit na diamond stud sa isang tainga. Malamang na pinagsisisihan nitong hindi nito pinatrim ang malagong buhok nito. Mukha itong isang lalaking hindi na nag-mature kung itatabi sa dating kasintahan nito. At pakiramdam niya ay nakaganti na siya sa kanyang pinsan sa panggugulat nito sa kanya, kay Rourke nang matapos na ang presentasyon ng binata at nilalapitan na ng mga kalalakihan si Min at walang magawa ito. Nakarecover na siya, iyon ang dumaan sa isip ni Rourke habang nakikita niyang maayos nang nakikipag-usap sa mga bisita si Cassie. Katabi ang pinsan nito at iyong lalaking iyon na kung makagiri sa tabi nito ay parang hindi ito boss at sa halip ay bodyguard. Gusto niyang pagalitan ang kanyang sarili sa kanyang selosong attitude. Wala siyang karapatang maramdaman iyon ngayon. Sa katunayan, kung naging magkasintahan ang dalawa noong iniwan niya si Cassie, iyon ang nararapat para sa kanya.
dapat lang na maparusahan siya. Ngunit nang makita niyang muli ito ngayong umaga, malusog, maganda, at puno ng sigla, at waring hindi man lang dinadala ang bigat ng kanyang pagtanggi noong mga nakaraang taon, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi naman niya dapat maramdaman. Masaya siya na in all appearances, mukhang nakarecover na talaga ito, at mukhang nakapag-move on na ito sa kabila ng kanyang ginawa rito. Pero may kung anong pagnanasa sa kaibuturan ng kanyang puso ang naghahangad na sana ay may parte pa sa puso nito ang naghahangad na. Na ano? Bakit pa? Umasa man siya, ano ang maibibigay niya rito? Nagbuntong hininga siya, hindi niya napigilan. At napalingon sa kanya ang kanyang kapatid na katabi lamang niya. Para saan iyon, mahinang bulong nito. Pagkatapos ng presentation, naglapitan na ang marami na hinala niya ay hindi lamang sa kanyang mga invention interesado, kundi sa kapatid din niyang nagdalaga na talaga ng maganda. Umiling siya. Wala. Ha? Wala raw, hindi naniniwalang sabi nito. Ang ganda niya ano? Pumihit siya paharap sa palapit na sina Gaby para maiwasan ang pangungutya nito. Mahal siya ng kanyang kapatid. Pero hindi pa niya lubos na napapatawad ito sa pag-iwan kay Cassie. Kahit hanggang ngayon. At sa wakas, maghaharap na rin sila ng dalaga. Pinagmasdan niya ang paglapit nito at ng mga executives nito sa kinatatayuan nilang magkapatid. Pinagmasdan niya ang masiglang pagbati nito kay Min na parang isang matalik na kaibigan nito ang kanyang kapatid na napakatagal nang hindi nito nakita. Sa kaso nila, marahil ay tama lang. Totoong magkaibigan sila at talagang namiss nila ang isa't isa. Pinagmasdan niya ang unti-unting pag-aayos ni Cassie ng ekspresyon sa kanyang mukha upang magmukhang marespeto habang inihahanda ang sarili para batiin siya. Para itong isang hostess na sasalubungin ang kanyang mga panauhin. Obviously, iyon lang ang pakikitungong kaya nitong maibigay sa kanya. Hello, Rourke, Anito. Good presentation. Salamat, sagot niya. Ang ganda ng presentasyon mo, pare. Dati, paborito ko yung Stingray. Ngayon, yung Gatling Gun na. Saan mo kinukuha ang mga ideya mo? Ang Gatling Gun ang device na inilalagay sa pinto ng kotse at nag-i-emit ng electric shock kapag tinangkang buksan iyon ng kamay na hindi kinikilala ng fingerprint sensor. Nakalagay ang Gatling Gun sa ilalim ng handle ng pinto sa sakyan at ma-activate lamang kung nagtagumpay ang kung sinuman na ma-deactivate ang alarm sa anumang paraan. Of course, kung bibili ng Gatling Gun, kailangan ding bilhin ang fingerprint sensor. Ang dalawang produkto ay panlaban sa mga carnappers. Crime-infested na ang Manila, sagot niya. So dito ko nakuha ang idea para sa lahat ng inventions ko. Muli, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Cassie. Naramdaman niya ang matinding kagustuhan nitong umiwas ng tingin, but she stood her ground. At sa isang saglit, kahit isang saglit lang, hinayaan niyang mamuo ang sugat ng matinding pagkadismaya dahil sa pagkawala nito. Sa sumunod na saglit, hinayaan din niya ang puso niyang umasa. Na naunawaan nito ang buhay na pinili niya. Na maunawaan nito ang mga sandaling hindi siya maaaring manatili sa tabi nito kapag kailangan siya nito. At maunawaan nito kung mauna sa kanyang propesyon ang kanyang loyalty, ang buhay niya. Pero kapag may nangyari sa kanya, matitiis din kaya nito ang sakit na maidudulot ng kanyang pagkawala. Napalunok siya. Muli, natagpuan niya ang sarili niyang nakulong sa isang sulok ng hindi inaasahan at hindi siya makagalaw, hindi makagawa ng anuman kundi maramdaman lamang ang sakit. No, hindi niya kayang iparanas iyon sa dalaga. Hindi niya kayang sadyang saktan ito. Nakakuyom ang mga kamay na tumango siya sa mga ito at nagpaalam na siya. Kailangan kong pumunta sa isang lugar. Ano man ang kailangan kong malaman, makikinig siya para sa akin. Ano man ang kailangang pag-usapan, kaya niyang asikasuhin ito para sa akin, sabi niya patungkol sa kanyang kapatid. Magandang araw. Tinalikuran na niya ang mga ito. Pero Rourke, tawag sa kanya ni Gaby. Hindi na niya pinansin ito. Nagpatuloy siya sa paglakad palayo. Dahil alam niya, sa kanyang paglayo ay magiging mas ligtas si Cassie mula sa kasakiman ng kanyang puso. Sa isang saglit, inakala niyang nakuha na niya ito, hawak niya ito sa isang klase ng komunikasyon na hindi pangkaraniwan at nararamdaman niya ang mensaheng sinasabi nito sa titig na kanilang muling pinagsaluhan. Pero alam niyang nilabanan nito ang komunikasyong iyon, ang unawaang iyon na kanilang pinagsasaluhan at nawala ito sa kanyang hawak. Biglang-bigla, nagpapaalam na ito sa kanila at tumatalikod. At muli, lumalayo na naman ito sa kanya. Alam niya. Lumalayo na naman ito. Sa hindi may paliwanag na dahilan, batid niyang tinanggihan na naman siya nito. Ilang sandaling nanatiling nakatayo siya roon, natutulala at nalilito, bago niya naramdaman ang pagsalakay ng isang klase ng galit na matagal nang naghihintay na makaalpas. Excuse me, sabi niya sa mga kasama, sa kabinulungan si Brandon.
Ikaw na muna ang bahala rito. May gagawin lang ako. Okay. Sa opisina ko na mo kami puntahan. Pupunta kaming lahat doon sa loob ng ilang minuto. Okay. Nagmamadali siyang lumabas ng conference hall. Tahimik ang bagsak ng kanyang mga paa sa carpet sa koridor at nagpasalamat siyang manaka-naka lamang ang taong nasa labas dahil magagawa niyang makapagmadali ng hindi napipigilan ng kung sinong nangangailangan ng kanyang atensyon. Natanaw niya si Rourke ang halos makarating na ito sa elevator. Halos takbuhin na niya ang distansya mula sa nilikuan niyang kanto hanggang sa tabi nito noong pumapasok na ito sa elevator. Excuse me. Lumingon ito sa kanya na parang naistorbo sa malalim na pag-iisip at halatang nagulat nang makita siya nito. Cassie. Pero nagsasara na ang elevator doors at pinindot niya ang numero ng penthouse. Sumama ka sa akin, sabi niya rito. May dahilan ba sumama ako sa'yo? Natatakot ka bang sumama? Nangungutyang wika niya rito habang sinusulyapan niya ito nang nakaangat ang isang kilay. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing hindi nararapat sa'yo. Ang penthouse ay 3 palapag lamang ang taas. Nasa administration floor na sila na matatagpuan sa 17 palapag. Tense siyang naghintay na magprotesta ito, na magsalita ito. Pero pagkatapos nitong titigan siya, nagbuntong hininga ito na parang sumusuko, saka tumingin sa harap at nanahimik. Ganoon din ang kanyang ginawa. Pero ngayong nasundan na niya ang impulsive na dikta ng kanyang isip, bigla ay sinalakay siya ng kaba, ng pag-aalinlangan. Bigla ay hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Ang alam lang niya, hawak pa niya ang kanyang galit. At kailangan niyang makausap ito. Kailangang mayroon siyang gawin bago sumabog iyon. Bumukas ang mga pinto ng elevator sa mga nakasarang pinto ng penthouse. Lumabas siya at sumunod ito sa kanya. Saka siya lumapit sa pinto at tinipa ang panel ng alarm system. Ginagamit niya ang penthouse bilang pangalawang tirahan kapag inaabot siya ng gabi sa pagtatrabaho at pagod na para bumiyahe papauwi. Kaya lang naman siya nagpipilit umuwi sa bahay ay para may makasama ang kanyang mommy. Bumukas ang mga pinto. Pumasok siya at hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman niyang sinusundan siya ni Rourke. Ganoon ang epekto niya sa kanya. Ramdam niya ang presensya nito kahit hindi niya ito nakikita. Nakarating siya sa sala ng penthouse at dumiretso sa bar. Drink? Pasensya na, pero hindi ako umiinom ng alak. Lumingon siya rito. Kahit kailan? Kahit kailan, sagot nito. Nagsalin siya sa rock glass ng unang alak na nahagilap niya sa wine cabinet. Nagkataon na brandy iyon. Ayos lang dahil bigla siyang nakaramdam ng lamig. Naging boyfriend kita pero ni hindi ko alam yan, sabi niya habang humaharap siya rito. Nakatingin lamang ito sa kanya, hindi umiimik. Sumimsim siya ng alak. Napangiwi siya nang maramdaman niya ang pait at init na naglakbay mula sa kanyang bibig patungo sa kanyang lalamunan, pabagsak sa kanyang tiyan. Para siyang sinipa, nabawasan ang kanyang kaba. Mas lumakas ang kanyang loob. 3 taon, sabi niya. Uminom uli siya at inubos ang alak, saka ibinaba niya ang baso sa ibabaw ng bar at lumapit siya rito. At isipin ng iba na nakapag-move on na ako sa buhay ko. Nagbuntong hininga ito. Ano ang gusto mong gawin ko para matulungan kita? Tanong nito sa marahang tinig. Magpakasama ka. Mag-move on ka. Huwag ka nang bumalik sa bahay namin. Humanap ka ng girlfriend, magpakasal ka. Pero huwag mong ipakitang mahal mo pa rin ako. Na parang may pakialam ka pa rin. Sa halip na itanggi nito ang kanyang mga sinabi, ilang sandaling tinitigan lang siya nito, pagkatapos ay nag-iwas ito ng tingin. At lalo niya itong kinamuhian dahil doon. Lumapit siya rito at sinampal niya ito, malakas na malakas. Pero hindi pa sapat iyon para mabawasan ang kanyang galit. Hindi sapat na sumakit ang kanyang kamay sa kanyang ginawa at halos pumuno sa buong sala ang malakas na ingay ng lagitik ng kanyang palad sa pisngi nito. Hindi sapat na nakikita niya ngayon ang maputlang bakas ng kanyang kamay sa namumulang mukha nito. Kulang pa iyon para maibsan ang kanyang galit. Iniangat niya ang mga nakakuyom na kamay at binayo niya ang dibdib nito. Pero kasabay niyon ay narinig niya ang kanyang sariling hagulhol at naramdaman niya ang paglandas ng mabibigat na mga butil ng luha sa kanyang nag-iinit na mga pisngi. Kasabay ng galit niya rito ay ang galit din sa kanyang sarili dahil hindi niya magawang maitago ang kanyang kahinaan kahit sa sandaling ipinakikita na niya rito ang kanyang pagkamuhi. Ang kahabag-habag mo, sigaw niya rito ng sigaw niya sa kanyang sarili. Ipokrito ka at walang hiya. Wala kang kwenta at wala kang awa. Hanggang ngayon, sinasaktan mo pa rin ako. Cassie. Huwag mong sabihin ang pangalan ko. Galit ako sa'yo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Hindi mo karapat-dapat banggitin ang pangalan ko. Cassie. Sabi ko sa'yo.
Pero umabot at humawak sa kanya ang mga kamay nito at nahila siya sa katawan nito. Sa pag-angat ng kanyang mukha ay sinalubong ng mga labi nito ang kanyang mga labing nakaawang. Namalayan na lamang niyang mainit na sinisiil siya nito ng halik. Pero sa halip naman laban siya, sa sandaling nakabawi siya sa pagkabigla ay gutom na tinugon niya ang halik nito. Umangat ang kanyang mga kamay para pumalibot sa liig nito at lumambitin pa siya, kasabay ng pagsakop ng mga bisig nito sa kanyang nangangatal na katawan. Ang maalat na lasa ng kanyang luha ay sabay nilang nalasahan. Pero hindi naging sapat na dahilan iyon para magbalik siya sa kanyang katinuan. Ang mahalikan at mayakap siya nito ay isang lihim na pagkagutom na kanyang pilit na iwinawaksi sa kanyang katawan sa mga nagdaang taon. Sa kabila ng kanyang panlalaban, hindi niya lubusang naitaboy ang kanyang pagnanasa na maramdaman ang pagmamahal nito, ang paghahanap nito sa kanya. Kahit kailan, hindi niya naranasang maramdaman ang pag-iimbot na ito ng kanyang katawan at kaluluwa sa ibang lalaki. Isa itong pagkadismaya na hindi maibsan at isang pagnanasa na hindi matutupad. Kumawala ang kanyang mga labi sa makapugto hiningang halik nila para helpless na magprotesta. Bakit ikaw? Bakit ikaw pa? Cassie. Sana hindi na lang kita nakilala. At niyakap siya nito ng mahigpit noong itinuloy niya ang pagluha niya sa dibdib nito. Naku mga ka-Felicidad, magpapatuloy ang emosyonal na banggaan ni Cassie at Rourke habang sinusubukan nilang harapin ang kanilang nakaraan at ang natitirang damdamin para sa isa't isa. Sa gitna ng matinding tensyon at hindi pa tapos na sugat, isang desisyon ang kailangang gawin. Susuko ba sila sa kanilang nararamdaman o pipiliin nilang tuluyang maghiwalay? Kaya abangan natin ang susunod na kabanata.